how do we make inflation our friend? Okay? Kasi syempre dahil nga sa pagtaas ng inflation natin ay talaga namang ah, nakakainis, no, at mahirap para sa buhay ng karaniwang Pilipino. Pero pwede kasi na ma-take advantage din natin yung inflation, no? So depende kung sino ka. Di ba? Okay. So tignan natin, sino ka ba dito sa usapin na ito tungkol sa inflation, no? Sino ka dito? Ikaw ba ay consumer or employee? Or ikaw ba ay investor or entrepreneur? Okay? Kasi kung ano yung role mo sa ekonomiya, inflation can work for or against you. Okay? Kung ikaw ay consumer or employee, syempre, malaki ang epekto ng pagtaas ng inflation sa iyo dahil tataas ang bilihin. Pero kapag ikaw ay investor o entrepreneur, tataas naman, pwede mo kasing tataas ang inputs mo, no? Yung presyo ng supplies, for example, pero maaari mo din kasing itaas ang presyo ng iyong business, no? At pwede ka doon makabawi. Okay? So, kailangan na ano yung lesson dito, no? Kailangan nating tignan at i-make sure na mayroon tayong role dito, being an investor or being an entrepreneur, para sa panahon ng inflation, hindi lang tayo sa negative effects, no, bilang consumers or employees. Bakit siya negative sa employees? No? Tinatanong siguro ng iba, Sir, bakit naging yung consumer malinaw, Sir Vince, na negative ang effect ng inflation? Bakit sa employees negative din ang effect niya? Kasi ang mga employees, kapag tumataas ang inflation, tumataas ba ang sweldo ninyo? Hindi naman, di ba? Kung same pa rin ang inyong sweldo, tumaas ang inflation, yung purchasing power ng iyong sweldo ay lumiliit. Kaya negative ang effect usually sa mga employees. Ang mga investors or entrepreneurs, mayroon silang leeway para bumawi sa inflation, no? So, yan yung titignan natin. Kaya dapat ang titignan natin ay yung pagsabay ng pagtaas ng sweldo natin sa inflation. So i-compare lang natin, no? Sa minimum wage noong 2000 kasi ako unang nagtrabaho, no, year 2000. Ang minimum wage po noon ay 6,600 pesos per month. Okay? Pero noong 2025 po, no, at hanggang ngayon, ang ating pong minimum wage ay nasa 15,000 pesos per month. I'm talking of the National Capital Region dito sa NCR po. NCR po tayo. Okay? And so pag tinignan natin 'yan, yung in-average ko 'yan, no? Ano yung average inflation rate natin from 2000 to 2025? So that's 25 years. Ang average ay 3.9% per annum. So pag i-adjust natin yung 6,600 pesos per month na na minimum wage natin noong 2000, dapat yaan ay 17,176. Okay? Pero eto nga, 15,000 lang ang ating minimum wage per month sa National Capital Region. And mind you hindi yan applicable sa lahat. Sa totoo lang, iniisip kasi ng iba, kapag magtataas ng minimum wage ay lahat, no, nagtataas ang minimum wage. Hindi po. Applicable lang yung minimum wage sa mga small, medium, and large enterprises, micro enterprises also, that have 10 employees or higher. Diba, marami naman sa mga businesses natin at marami naman nagtatrabaho ay hindi naman yan ang kanilang kalagayan. Sa totoo lang po, no, ang sa nakita kong datos, parang 5.6 million yung pong mga wage earners natin at 1.6 million lamang doon yung minimum wage earners. Yung 4 million ay below minimum wage. Kasi nga, hindi sakop ng pagseset ng minimum wage ang mga businesses na mas kaunti pa sa 10 ang kanilang empleyado. And rightfully so also, maiintindihan ko na rin naman yan. Kasi maliliit na mga negosyo ito kapag sila ay pupuwersahin natin
na magkaroon ng na sundin nila yung minimum wage, baka naman magtiklop ang kanilang business. Kaya ako po talaga, no, ano yung isinusulong ko dito at binabanggit ko dito. 'Di ba meron tayong minimum wage? Kapag ikaw ay registered at maayos na micro or nano enterprise and you have below 10 employees. For example, you have 2 employees. Ang kaya mo lang ipasweldo ay 400 pesos, no? Per day. Ang minimum wage ay 695 na, no? So, yung 295 pesos na balance dapat, ang gobyerno ang nagbibigay ng subsidy doon sa empleyado mo para matulungan ka bilang business owner at matutulungan din yung mga empleyado. At kapag nagkaroon ng mas maraming income ang mga empleyado, sila po ay magkakaroon ng tinatawag nating purchasing power na makakatulong sa ating local economic development, no? So, para sa akin ay ito po ay magandang panukala sana na sundin, ano, ng mga mambabatas natin, ano. So we can actually make inflation our friend, no. So make inflation your friend. Kapag kasi ang presyo mabilis ang pagtaas, sa luho at gastos mag-ingat muna tayo, ano. So yan yung gagawin natin. How do we make inflation our friend? Okay? So we have to create multiple sources of income, no. At yung pag-create natin ng multiple sources of income natin, yan po ay pwede through employment, investment, and entrepreneurship, ano? So you can also look for inflation-friendly investments like MP2 or real estate, okay? So yan po yung dalawa natin pwedeng gawin, dagdagan pa natin yan. You can establish inflation-friendly businesses. Ang mga basic goods po usually ay tinatawag natin ng mga inflation-proof products, no? Yang mga yan. Kaya maganda na ang gagawin natin ay pwede tayong magtayo ng business na nasa larangan ng mga basic goods natin. You can also buy inflation-busting products like solar panels, no, mga electric vehicles, electric motors, no, na mga motorsiklo, at saka pwede tayong mag-bulk buying, no. So, yan. Ano ba yung mga business ideas natin during a crisis? Actually, marami ngayon talaga ay nasa digital economy. So you can look at digital services, graphics design, video editing, patok na patok po yan. Ako po mismo, hirap na humanap ng graphics designer at saka video editor. Micro-selling of essentials, no? Kung pwede kang magluto ng ulam, tapos medyo damihan mo yung pagluluto ng ulam na yan. Tapos ipack mo yung iba uulamin mo, yung iba ipack mo. Tapos dalhin mo sa opisina ninyo, ibenta mo. Wala pong nakakahiya kapag gagawin mo yan. Ang nakakahiya po ay yung mga nagnanakaw sa flood control. Pero kapag tayo po ay sumasideline at nagbebenta-benta ng mga kung ano-ano, basta tayo po ay sumusunod sa batas, marangal po yan, ha? Wag po nating ikakahiya. Okay? Mag-online tutoring din, pwede, virtual assistant, live selling, tutoring, bookkeeping, at baka may mga tao na kailangan din ng care, no? So, caregiving can also be a business idea during crisis.